Kung mapapansin nyo po, merong maliit na space dito sa ating example. Sa inyong logbook ay meron pong ganyan. Sa left side ay meron pong maliit na space. Magandang araw mga ka-59 sa buong Pilipinas. Welcome po sa aking YouTube channel na SG Enteng. Panibagong araw at panibagong video na naman po tayo para makapagbigay ng konting kaalaman sa mga kapwa natin ka-59 na baguhan pa lamang po sa security industry. Ngayong araw po na to ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-logbook ang isang security guard. Ito pong ginawa kong video ay update lang po at part 2 ng nauna kong video dito sa aking YouTube channel. Ito po yung may title na paano nga ba mag-logbook ang security guard, na mayroong 118k views at pinakauna kong upload dito sa aking YouTube channel. Disclaimer lang po, hindi po ako eksperto sa larangan ng security industry. Ito pong sineshare kong idea ay base lamang po sa aking experience at personal knowledge bilang isang security guard. Alam naman po natin bilang isang security guard ay napakalaga po ng logbook sa atin. Kaya dapat lamang po natin itong ingatan. Dahil ito po ang magdidikta sa atin kapag nagkaroon ng bulilyaso sa ating posting. Dito po sa gagawin kong example ay gagamit po ako ng coupon band. Dahil po ito ay example po lamang, no? Imbes logbook ang gagamitin natin ay gagamit lang po ako ng coupon band. Ito na po mga ka-59 ang ginawa ko pong example na kung paano mag-logbook ang isang security guard. Ang mga mababanggit po ditong pangalan ng tao at iba pang mga detalye ay katang-isip po lamang at parte lamang po na example ng aking ginawa. Kung mapapansin nyo po, merong maliit na space dito sa ating example. Sa inyong logbook ay meron pong ganyan. Sa left side ay meron pong maliit na space. At sa right side naman po, merong malaking space. Dito po sa maliit na space, dito po sinusulat ang oras ng inyong duty o buong oras ng inyong duty. Time o kaya ay military time. Dito naman po sa kabila, sa right side, sa malaking space, dito naman po sinusulat ang daily activities o yung nangyari sa oras po ng ating duty. Sa taas naman po, kung nakikita nyo po, ito po yung logbook entry natin. Dito po sa pinakataas yung POD o yung post of duty, kung saan po kayo naka-duty. Ang kasunod naman po ay yung GOD o yung guard on duty. At sa pang tatlo po ay yung DOD o date of duty. At sa pang-apat naman po ay yung TOD o yung time of duty. O dito po sa pinakataas yung POD, kung saan ka po naka-duty, kung ano establishmento nyo po o kahit ano po yan ay dapat nyo po isulat. Pangalawa po yung GOD, kung sinong guard ang naka-duty. Siyempre kayo po yon. At yung pang tatlo, yung date of duty, no? Kung anong araw ka nag-duty, kung anong petsa. Sa taas nga po, ang ginawa ko for example ay BCP Factory. Example lang po ito mga ka-59. Sunod ay yung kung sino naka-duty, halimbawa si SG Eustachio BL. DOD o petsa ng pag-duty niya, October 16, 2023, Monday. TOD o time of duty, 0600 hour hanggang 1800 hour o 12 hours, no? Ang kasunod po niyan ay yung pag-assume nyo sa inyong posting, 0600 hour. Kahit anong oras po yung inyong duty, kung anong oras yung pasok ng duty nyo ay dapat nyo pong isulat, no? Kung 8 hours man yan, 12 hours. Okay, tuloy po tayo. Dito sa 0600 hour, assume post duties and responsibilities from outgoing guard.
SG Moreno AC, including the following items, no? Dito po ay inassume nyo yung mga turnover sa inyo ng inyong kapalitan. Ito nga halimbawa ko dito si SG Moreno AC. Ang ging turnover niya sa inyo at inyo namang ging assume, itong halimbawa isang caliber 9mm Norinco, serial number 678-910, no? Yan po ay for example lamang. Tapos isang magazine with 10 live ammus o ammunition. Sunod yung 2 pieces digital radio. Tapos 2 pieces radio charger. At 1 piece electric fan. Tapos 1 piece metal detector. Kung ano po yung turnover sa inyo, ayun pong inyong susulat. Yun po ang inyong i-assume, yung duty at yung mga turnover. Kasunod po ay yung paalala ng mga ka-59, ang turnover po sa inyo ng inyong kapalitan ay i-check nyo dapat. I-check nyo na walang sira at kung tama ba yung turnover nya. At bilangin nyo rin po kung ilang piraso ba yung turnover nya. Okay, tuloy po tayo. Dito po ay 0600R. Starter of my duty, no? Yung mga nakasulat po dito mga ka-59 ay for example po lamang at katang-isip po lamang dahil parte lang po ito ng example. Okay, tuloy po 0615 na hours come in all workers of factory going to biometric area. 6:30 ng umaga, arrival of motorcycle Honda Wave, black plate number ABC 8701, driven by Sir Mark Perez, supervisor of factory, no? Ang lalabas at papasok po sa inyong posting ay kailangan po yung ilagbook, no? Para po mayroon po tayong record, no? Dapat po detalyado kung may sasakyan man siya, ay dapat po ay isulat nyo kung anong plate number o anong kulay. Okay, dito tayo sa 0700R, standby monitoring on my post. Sunod po ay 0800R, arrival of manager. Okay, ay ang pagdating ng manager, no? Arrival of manager of factory Ma'am Dina Tan, on board Hilux black plate number CDE 1234, driven by Mr. J. Santos, no? Kailangan nyo rin pong isulat yung kung sino yung driver, no? Dapat po detalyado. Maging ang sasakyan ay kailangan po ayan ay detalyado din ang plate number. Maging ang sasakyan nito dapat po alam natin, no? Dapat kailangan ay check natin. 0900R, conduct roving inspection at my area of responsibility. Okay, pag nakarubing na po kayo, tapos wala namang problema sa inyong rurubingan, okay sir, 1000R, no report problem during my rubing inspection. Ito na nga po yun, no? Kapag narubing kayo, wala namang problema, ay sulat nyo no report problem, no? Walang problema during your rubing inspection. Okay, dito tayo sa 1100R, arrival of CEO Ma'am Rose D, on board Ford Ranger white, plate number AAB 4567, driven by Mr. Robert De Ramos, no? Maging ang may-ari o kung sinong presidente man o CEO ng inyong posting o ng establishmento nyo ay dapat nyo rin po yung logbook, no? Ang pagpasok nito at maging ang paglabas. Okay, 1200R, take a lunch break. 1300R, still on monitoring on my post, no? Paalala lang po mga ka-59, no? Ang nakasulat po dito ay for example lamang. Imbis po ako gumamit ng logbook, ay gumamit po ako ng coupon band, no? Okay, 1400R, come in Mr. Joe Marquez, going to manager office for job interview. 1500R, come out Mr. Joe Marquez, no? Maging ang paglabas niya po ay kailangan din po natin ilagbook, no? Detalyado.
Okay, 1600R. Departure of CEO, Ma'am Rosalie. On board, Ford Ranger White, plate number AAB 4567. Driven by Mr. Robert De Ramos. Okay, maging ang paglabas po ay dapat po yan ay detalyado din, no? Departure o pag-alis. Ito nga yung si Ma'am Rosalie, ang CEO ng factory ng example nating establishment, no? Okay, 6:15 o naka-monetary time po siya o alas 4:15 ng hapon. Conduct another roving inspection at may EOR o yung Area of Responsibility, no? Yan po ibig sabihin mga ka-5-9 ng EOR o Area of Responsibility. Ang ginawa ko pong example na ito ay para po sa mga kasamahan natin na baguhan pa lamang po sa security industry, no? Okay, 1700R. Negative problem during my roving inspection at my EOR, no? At pag napuno nyo po yung logbook nyo po mga ka-5-9 sa isang ay pwede nyo pong sulatan yung likod, no? Sulatan nyo po yung sa likod. Okay, dahil puno na po siya, sa likod ko po sinulat yung karugtong. Okay, 1730R. Departure of manager of factory, Ma'am Dinatan. On board Hilux Black, plate number CDE 1234. Driven by Mr. J. Santos. Okay, 17:40 o 5:40 ng hapon. Departure of motorcycle Honda Wave, black plate number ABC 8701. Driven by Sir Mark Perez, supervisor of factory, no? Yung pumasok po kanina ay yun rin po ang inyong ilalagbok, no? Kapag lumabas na po 1800R o alas 6 ng hapon, end of duty. Tapos na po ang inyong duty, no? Pagtapos ng inyong duty, kailangan nyo po siyempre turn over sa inyong incoming guard ang mga na-assume nyo nung kayo pumasok. Okay, post duties and responsibilities, ito po yung PDR, no? Ito po yun, post duties and responsibilities, no? Yan po yung PDR. Properly turn over to the incoming guard, SG Moreno AC, including the following items, no? Ito nga po yung kung ano yung na-assume nyo, ito rin po yung turn over nyo, no? Isang caliber 9mm Norinco serial number 678910. Isang magazine with 10 live ammos, 2 pieces digital radio, 2 pieces radio charger, at 1 piece electric fan. Tapos 1 piece metal detector. Sa baba po yung isulat nyo po yung incoming guard, yung ano niya, details, no? SG Moreno AC, no? Papirmahin nyo rin po mga ka-5-9. At isulat nyo rin po yung outgoing, kung halimbawa ay ako tong outgoing, isulat po SG Stock UBL, no? At pirmahan nyo rin po pag tinroll over nyo. Hanggang dito lang mga ka-5-9, no? Sana'y nakatulong itong video na to. At itong aking ginawang example, no, na para sa mga kasama nating baguhan pa lamang sa security industry. No, pagpasensya nyo na mga ka-5-9 ang aking sulat kamay, no? Kaya dito sa baba ay medyo tumabingi siya, gabi ko siya sinulat. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po muli.